Hi, it's me again, Rhea. Unemployed girly currently live in an apartment with my boyfriend and a trying hard content creator at the age of 24. What's up, Karils? Welcome to my another new vlog, or I must say, comeback vlog. Kamusta naman kayo, Karils? I hope you're all doing great. Naging missing in action nga tayo for the past weeks, but ngayon ay nagbabalik na nga tayo. Kung hindi nyo nga alam kung bakit tayo naging missing in action for the past weeks, may in-upload nga pala akong video about doon, panoodin nyo na nga lang. And for today's vlog, tara samahan nyo ako maglinis nitong second hand ref na nabili namin. Tulad nung nakita nyo sa unang video ay nagasgasan nga to nung isinakay namin sa tricycle at saka medyo nayupi yung sa may ilalim sa may likod gawa din ng pagsakay namin sa tricycle. May vlog nga din ako nung binili namin tong ref na to at kung interesado kang panoorin hanapin mo na nga lang, nandiyan lang yan sa page natin. Katulad sa nakikita nyo dyan sa video is madumi nga to nung kinuha namin. Kasi naman medyo magulo yung pag-uusap namin ng binilihan ko nito. Hi Ate Joy! Sa binilihan ko nito. Hindi ko kasi nasabi kung anong eksaktong oras ko to kukunin. Akala ko kasi mga hapon pa nga namin to makukuha ng boyfriend ko. At ayan nga, higher nga yung brand nito. Pakitama na lang kung mali yung pronunciation ko. Back to story, ayun nga, napaaga nga yung kuha namin ay hindi pa siya nalilinis ng may-ari. So sabi ko dun sa may-ari na, sige okay lang, kami na lang maglilinis. Kasi lilinisin ko rin naman yun if ever na nalinis niya na rin naman. At saka kakalala ko naman yung binilhan ko nito kaya okay lang naman. Intindi naman namin yun kasi may baby din naman siya at saka hindi rin talaga nagkaintindihan kung anong oras namin kukunin to. Anyway, late vlog nga pala to. Baka kasi magtaka kayo yung unang vlog ko ng ref na to nung binili namin to is ang tagal na. Dahil nga naging busy si Karils nyo, hindi nakapag-edit nung mga nakaraang linggo at kung paminsan ay tinatamad mag-edit, yun nga, natenga ang mga vlogs natin, no? But anyway, sana panoorin nyo pa rin kahit late vlog to. Tara, samahan nyo na ako maglinis itong ref. Una ko ang ginawa niyan is tinanggal ko tong mga na-defrost na yelo dito sa freezer. Syempre, ginamit pa to nung may-ari. So, nung pag-uwi namin, matigas pa yung yelo, tapos pinalambot muna namin. Tapos, nung malambot na yung yelong na-defrost dyan, yan, tinanggal ko na siya. Ang ginamit ko nga sa paglilinis niyan is itong malinis na basahan para punasan yung mga dumi-dumi. Sa talambuhay ko, ngayon lang kami magkaka-ref, kaya naman hindi ko alam kung paano yung proper na paglinis ng ref. Ito ay nilinis ko lang base sa kung ano yung gusto kong paglilinis kasi kami rin naman yung gagamit nito. And ang ginamit kong panlinis dito is malinis na tubig na nilagyan ko ng konting sunrocks, as in konti lang para lang ma-disinfect yung loob. Gusto ko kasi kapag ginamit namin to is malinis na malinis siya, ganon. At yung mga hindi naman kayang abutin ng basahan is yung hindi namin ginagamit na toothbrush, yun na lang yung ginamit namin para ipangkudkod dun sa mga hindi kayang kudkudin ng basahan. Kasi 'di ba may maliliit na mga side dyan na mahirap dukutin, ganon. At syempre, para naman hindi kayo mabagot sa vlog na to, ay kukwentuhan ko kayo. Yes, story time tayo, no? Kukwentuhan ko kayo about sa life ko lang naman. Syempre, 'di ba? Lagi namang life ko yung kinukwento ko dito sa mga vlogs ko. About sa life ko na related sa ref. Nung nabili namin tong ref na to, sobrang saya ko, Karil. As in, sobrang saya ko. Kasi syempre, yung mga pagkain na hindi namin nakakain, na natitira, hindi na siya kaagad-agad mapapanis kasi finally may mapaglalagyan na kami, 'di ba? At syempre, sobrang saya ko namin ng boyfriend ko nung napundar namin at kahit second hand ref lang to, sobrang saya namin ng boyfriend ko kasi syempre paunti-unti nakakapundar. Every time na may naipupundar kami ng boyfriend ko is masaya naman talaga kami palagi. Kasi syempre blessing yun na 'di ba may napupundar tayo, ganon. Masaya kami ng boyfriend ko kasi medyo pareho kami ng kwento ng buhay. As in, backstory lang, kwento ko yung side story ng life ko dito nung bata pa ako. Nung bata pa ako talaga, wala kaming kuryente, as in sobrang hirap namin. Wala kaming kuryente sa bahay, wala kaming mga appliances, and dito yung kauna-unahan mararanasan ko nga na may ref sa bahay or dito sa apartment.
Kasi talaga nung bata ko, wala kaming kahit anong appliances, washing machine, yung mga rice cooker, wala kaming ganyan. Kasi nga wala kaming kuryente, saan naman namin isasaksak at wala rin talaga kaming pambili nung mga time na yon. Nung magkakasama pa kami sa bahay ni na mama at nung kami-kami pa ni na papa noon. Nung bata pa kasi ako, sobrang mahirap kami noon, as in sobrang mahirap talaga. Hindi ako lumaki sa marangyang buhay. Kailangan kapag may gusto kang ipundar, kailangang paghirapan mo, kailangang pagtrabahuan mo para makapundar ka nung bagay na yon. Kaya naman kapag nakakapundar kami ng boyfriend ko, sentimental siya sa amin, sobrang saya namin, ganon. Kasi siguro alam namin yung hirap bago namin naipundar yung bagay na yon. Kaya naman sobrang ma-value sa amin yung mga bagay na napupundar namin. And iniingatan namin kasi nga before wala naman ako mga ganitong gamit sa bahay or wala naman kami ng pamilya ko ng mga ganitong gamit sa bahay. So nung kami na lang boyfriend ko na nakakapundar na kami, masaya kami kapag nakakapundar kami. Tsaka isa pa, nung bago pa lang kami nagsasama ng boyfriend ko sa apartment, wala kami halos kagamit-gamit sa bahay. Yung mga gamit namin is galing pa kay na mama yon. Then bigla-biglaan lang kasi yung nagsama kami bigla sa apartment, nag-live-in, ganon. Pero hindi naman kami nagsisisi na nag-live-in kami, masaya kami sa decision namin kasi mutual naman yung decision. Pero syempre dahil biglaan yon, wala naman kami pambili ng mga gamit na maipupundar agad. Kaya ayun, yung mga gamit namin, unti-unti naming inatikha, unti-unti naming pinundar. Kaya naman sobrang saya lagi namin ng boyfriend ko pag may napupundar kami kasi alam namin na dati wala tayo nito, ngayon meron na, ganon. Masaya siya sa pakiramdam as in talaga. Nagsimula kami magsama ng dati ng boyfriend ko sa isang maliit lang na apartment na tagwa 1.5. And masasabi ko na yung apartment na yun is hindi talaga siya kagandahan pero pwede na sa nagsisimula. Meron lang kami noon na 2 pinggan, 2 baso, 2 kutsara, 2 tinidor. Yun lang yung gamit na meron kami sa kusina. Pagkahugas, tinataob namin yung mga plato namin or yung mga gamit na yun sa kusina. Dun lang mismo sa space sa lababo kasi wala pa kami nung lagayan ng plato. Tapos meron lang kaming 2 unan. Tapos natutulog kami sa banig lang yung latag namin. Wala pa kaming kutsyon nun. Tapos yung ilalim ng banig na yon, karton lang yung sapin namin. Tapos meron lang kaming isang timba at isang tabo sa CR, tapos isang maliit na batya para hugasan ng plato. Tapos yung mga damit namin, sa karton lang nakalagay lahat, wala pa kaming Joro box nun. Yun, ganun yung simula nung buhay namin ng boyfriend ko nung nagsama kami. Then lahat ng gamit na yon, wala kaming binili doon kasi lahat ng gamit na yon is galing lang kay mama, galing lang kay na mama. Yung kay na mama kasi is nandun sa kabilang apartment. Magkatabi lang yung apartment namin tapos yung apartment nila mama. Kasama ng mama ko yung mga kapatid ko doon. Mula bata ako hanggang sa pagsasama namin ng boyfriend ko nung nagsisimula pa lang kami, danas ko talaga yung hirap. Kaya parang sobrang saya ko kapag may napupundar ako na bagay or gamit sa bahay na para sa amin. Mapa second hand man or brand new, wala sa akin yun. Ang mahalaga nakapundar kami. Ang sarap sa pakiramdam na makapundar na kahit paunti-unti, kahit second hand yung iba. And dahil bigla-bigla lang nung nagsama kami ng boyfriend ko, wala naman kaming ipon, yun lang yung mga gamit na meron kami sa bahay, yung mga bigay lang ni mama. And ito hindi ko siya ina-advise sa mga magjowa dyan na gusto na mag-live-in. Hindi ko siya ina-advise na bigla-bigla kayong tumalon agad sa pagli-live-in or sa pangungupahan kung wala kayong sariling bahay. Guys, mahirap. Mahirap makipag-live-in nang wala kayong ipon. Sobrang hirap niya. Mahirap makipag-live-in nang wala kayong permanente or stable na trabaho or pagkukunan ng financial. Sa una, masaya siya kapag iisipin mo kasi syempre finally magsasama na kayo ng bebe mo. Pero yung totoo, yung realities, mahirap talaga siya. Kaya hindi ko siya ina-advise na gawin nyo din yung katulad ng ginawa namin. Swerte na lang talaga ako kasi yung boyfriend ko is masipag, masikap, mabait talaga. At pinag-uusapan namin yung mga bagay-bagay. Nangangarap kami na magkasama, na maabot yung mga gusto naming abutin sa buhay or yung mga pangarap namin. Swerte ka kung gusto mo makipag-live-in ng bigla-bigla tapos ganun yung partner mo. I-analyze mo din yung sitwasyon mo pero kung hindi naman ganun yung partner mo, hindi ko sinasabing perfect yung partner ko pero at least 'di ba, maayos siyang partner. Sa totoo lang, napaka-rare na talaga ng tulad niya sa panahon ngayon. Kaya mas maganda pa rin na kung gusto niyo na, ready na kayo ng boyfriend mo na mag-live-in, ina-advise ko na mas maganda pa rin talaga may ipon kayo para makapagsimula, makapag-ipon ng gamit. And ayun, tapos na tong ref na nililinis ko.
Sana nag-enjoy kayo sa paglilinis ko nitong ref at sa kaunting kwento ng buhay ko. At sana din kahit papaano na-inspire ko kayo, no? So, bago ko tapusin to, gusto ko lang din magpasalamat sa nananatiling nandito, nakasubaybay sa vlog ko. Kahit na medyo nawala tayo ng ilang linggo, no? Maraming salamat sa mga nananatiling nanonood at sumusuporta dito sa vlog. So, bye! Love you all!